Sir, 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 excuse me, question for you. Paano po tayo umaman? Lang mayaman, boss. Sir, nakaduati po tayo, sir. Tanong ko lang, sir, paano po tayo umaman? Nakakain ka na ba sa Mr. Pares? Mr. Paris, sir. Opo, sir. Madami pong branches sa Tagaytay. Meron din po. Akin yan, akin. Sa inyo po yun, sir. Sir, ako po nag-interview po ako ng mga successful people for the younger generation. Baka pwede ko po kayo ma-interview kahit sandali lang. Tabi lang natin. Opo, sir. Baka mag-green naman. Grabe, sir, Mr. Paris, no? Ilang taon na po tayo sa food industry? 2 years pa lang. 2 years pa lang, sir. Pero dati meron kaming restaurant, pero itong Mr. Pares 2 years pa lang. Bata pa pala, no? Yes. Kailan po natin nakuha yung first million natin? Dati dun sa ibang business ko, 23 years old. Ilang taon na po ba tayo ngayon? 28. Okay, 5 years ago po. Grabe, bata rin po tayo na nakuha natin yung first million natin. Pero ubos na eh. Ubos na. Tanong ko lang, have you ever been broke before? Yes, maraming beses. Galing tayo sa farming and then I open multiple business na. Siyempre may mga times na kakaroon ka ng failure. Ito Mr. Pares, produkto to ng failure sa ibang negosyo. Pero sir, 2 years pa lang tong Mr. Pares. Sa tingin nyo sir, bakit po mabilis yung pag-angat nyo dito sa industry na to? Parang hindi nga mabilis eh, parang ang bagal nga eh. Paano nyo nasabi sir, bakit ganun? Yun nga, may mga ibang business ako before. Lahat ng natutunan ko doon, lahat ng failures ko doon, na-incorporate ko sa Mr. Pares. Kaya medyo mukhang mabilis ngayon. Gamit ko yung mga lessons doon before. Akala po talaga nila overnight success, no? Di nila alam. Nagaling tayo sa iba't ibang mga struggles tsaka lessons. Kaya nagmukhang mabilis talaga tong business natin. Yes, oo, kasi nagamit natin yung mga lessons natin doon before. Yun yung ginamit natin gasolina kay Mr. Pares para medyo umangat at mabilis. Pero sir, tanong ko lang, ano pong estado ng business natin ngayon? Medyo lubog po yung economy natin sa bansa. Medyo crisis talaga ngayon, naramdaman din namin lalo ngayon sa food industry, di ba? Sobrang hirap ng buhay ng tao ngayon. Ginagapang namin. In what way po sir? Paano po natin to ginagawa ng paraan? Pinag-aaralan namin kung paano pa namin pababain yung presyo, kung paano magiging angkop sa tao. Siyempre, i-reposition mo ngayon yung negosyo mo. Iba yung sitwasyon before bago magkaroon ng crisis sa sitwasyon ngayon. Dahan-dahan, pinag-aaralan namin kung paano to i-move at i-reposition. Pero sir, napagdaanan na rin natin to. Kasi dati nag-pandemic rin eh, no? Parang ganun din po ba ngayon? Actually, may restaurant kami dati sa Coron, Palawan. So, nag-pandemic doon. So, parang nauulit ngayon. Kumbaga dati, nung pandemic, nabigla din tayo lahat. Iba lang yung may experience na ngayon kasi nangyari na to before eh. Dahan-dahan habang pumapasok to ngayon, kailangan mo nang i-reposition yung negosyo mo. Ano po bang pinagkaiba nung pinagdaanan natin noon sa pinagdadaanan natin ngayon? Sa nakikita ko, para sa akin lang, for me, parang parehas lang eh. Kasi kumbaga dati, hindi ka makalabas kasi may virus, di ba? So ngayon, hindi ka makalabas, ang taas ng krudo. So yung mga customer natin, hindi makapunta. Opportunity rin to. Siyempre, pag may mga down, merong ups, di ba? When the door is closed, meron din nagbubukas, di ba? Sana magkaroon ng opportunity dito sa mga crisis na ganito. So yun sir, no? Kasi hindi lahat ng masamang nangyayari sa bansa natin, wala na talaga. Paminsan nagiging opportunity pa yun para sa iba, di ba? Katulad nung nangyari sa pandemic. Pero ngayon, ang mas maganda lang, may experience na tayo before. Kung paano natin ulit babangon. Pero sir, sinabi nyo kanina, kapag sa crisis, may ginagawa tayo para sa business natin. Pero ano po yung ginagawa natin para sa mga customers natin? Yun nga, may motto kami dito na Mr. Pares ang araw-araw mong kapares. Pero meron din kaming bayanihan program na Mr. Pares mula na tumaraw mong kapares. So sa time na maganda yung sitwasyon, kumakain sila sa amin. Pero when the times na bad, may crisis, nandyan naman din kami para sa kanila. Tumutulong kami sa mga nasunugan, nabagyuhan, nalindulan. So nandyan kami ngayon. Malabas kami para ipakita dun sa mga customer natin. Nakasama rin nila kami. Umulan na tumaraw mong kapares, nandyan kami. Sabi, ang ganda ng motto nyo sir, no? Hindi lang tayo nagbe-business dito. Nagsaserve tayo ng purpose natin. We want to start din kasi na mapakita dun sa mga iba nating kasama sa pagnenegosyo na mayroon tayong responsibility sa mga customer natin na hindi lang para kumita. Siguro kung anong pwedeng maitulong natin, siguro dapat negosyante, tumatayo din para makapagdala ng tulong sa kanila. Pag hindi umaayon yung panahon, no, tayo na mismo yung gumawa para maiangat natin yung sarili nating bansa. Pero sir, tanong ko lang po, ilang branches na po ba ang Mr. Pares? Ngayon, meron kaming 5 branches ngayon. So, meron pa rin kaming i-open ngayon sa Marikina. Ang dami po nun, sir. Sir, tanong ko lang, sir, sa inyo po ba lahat to? Mga franchise po to? Atin to lahat, atin to. Mabilis po yung expansion natin. Pero tanong ko lang, sir, ano po ba yung challenges na encounter natin habang ginagawa natin to? Actually, sa bilis ng pag-open namin, no, may mga store din kami na close namin for the meantime. May mga pagkakataon na hindi pala porket maganda ka sa isang lugar na to, sa area na to, dun sa kabilang area na yun, maganda ka rin. May branch kami sa Makati na close namin for the meantime. 5 hakbang lang na dapat ipoposition mo yung store mo, hindi mo doon nailagay. So ngayon, medyo mahina, medyo crisis. So, close ko muna. Yun, sir, no, nag-adjust talaga tayo. Ito ba yung dahilan kung bakit hindi tayo nagpapa-franchise ngayon? Yes, exactly. Kaya hindi pa ako nagpapa-franchise. Actually, meron kami ngayong 500 inquiries ng franchise. Yung Mr. Pares nagsimula sa hype, no? Nung time na yon na kinukulit kami ng mga franchisee na magpa-franchise na. Pinilit ko munang hindi buksan kasi alam ko naman pera na rin sana yun eh. Kaso nga lang, nakikita ko may mga failures pa tong darating. So, pinag-aralan muna namin kung ano yung mga pagkakamali, ano dapat yung dapat gawin. Ngayon, meron akong isang branch na nag-close. So, hindi ko siya tinitingnan na negative, which is positive pa, na parang yun yung nag-open sa akin na, ayan, pwede na tayo magpa-franchise kasi nga nakikita na natin yung mga pagkakamali natin. Dahan-dahan ngayon, pinag-aaralan na namin kung paano magpapa-franchise. Hindi importante kung gaano karaming bala yung ipuputok natin, no? Ang importante kung gaano karami yung tatama, di ba? Yes, syempre. Kasi mahirap yung
putok ka ng putok, syempre yung bala binibili mo rin, di ba? Hindi mo alam kung kailan ka mauubusan ng bala. So talagang dapat precise yung tatamaan mo. Naniniwala ako na ang business dapat nagsisimula sa research and development. No? Sa ngayon, pinaperfect muna namin yung system para pag binigay natin to sa franchisee, talagang kompletos ricados. Kasi nakakahiya din, di ba, na mamaya mag-fail yung negosyo. Hindi pa namin na-experience. So we need to experience muna lahat. Sabi nga ng tao ko, boss, bakit tayo magpa-franchise? Meron na tayong nagiging problema sa negosyo. So sabi ko, no, that's not negative. Positive yan. Kasi yan yung hinihintay ko na pagkakataon na magkaroon ng pagkakamali yung negosyo bago natin to ibigay sa tao. Sabi nga daw nila na mas masarap maging partner sa business yung mga natalo na kaysa sa laging nananalo, di ba? Hindi ko kinakahiya na nagkakamali yung negosyo kasi alam ko lahat sa negosyo, unlimited yung failure pero unlimited din yung panalo. So last question na lang po, sir. Any advice po sa mga viewers natin or for the younger generation na gusto magtayo ng business? Yun, lagi lang natin tatandaan na pag hindi na tayo tumatayo, ibig sabihin hindi na tayo lumalaban. Hindi natin alam kung kano karami pa yung darating na hamon sa buhay natin. 2 times ka mang madapa, 5 times ka mang madapa, 10 times kang tumayo. Yung mga dumadating na problema sa buhay natin, challenge lang yan, di bibigay ng Panginoon yan kung hindi natin kaya. Lagi ko rin sinasabuhay to na today is difficult, tomorrow is much more difficult, but the day after tomorrow is beautiful. Most people die tomorrow evening. Ngayon mahirap, bukas mas mahirap. So pag sumuko ka ngayon, hindi ka naaabot dun sa magandang araw. Ang ganda nun, sir. Totoo po yun, no? The moment na sumuko tayo, konti na lang pala maaabot na natin yung magandang araw na yun. Yes, baka mamaya isang wall na lang, di ba? Nandun ka na, di ba? Kung susuko ka, wala na. The harder the climb, the greater the view, di ba? Yes, tama, tama. So you have a wonderful advice, sir. So thank you so much for your time. Thank you, brother. Pleasure to meet you po, sir. Thank you.